Let us read Psalm 73, verse 24. Praise the Lord. Thou shalt guide me with thy counsel, and afterward receive me to glory. Napaka-importante meron tayong guide para hindi tayo magkakamali. Tingnan mo yung ginawa na trusses ngayon na nandyan sa labas. Nung yan ay inasimbol ng ating welder, nung nagtingin ako doon, sabi sa akin ng welder, Pastor Chit, parang magkaiba man ang drawing na sukat at sa aktual. Ngayon, sa kaka-realize ng welder na mag-a-assemble, siya pala ang nagkamali. Imbis na yung 6 meters na length ng brand new na pipe, dagdagan lang ng 1 meter dahil 7 meters lang ang kailangan yung isang ganon. Hindi niya gaanong napansin na 2 meters pala yung kanyang naidugtong. Kaya hindi magtukma doon sa drawing ng engineer. Nung nalaman niya at na-realize niya na nagkamali pala siya, nung pinutulan na niya ng 1 meter para mag-isakto doon sa drawing, ang drawing kasi nandoon yung guide, nandoon yung sukat, nandoon yung hitsura, lahat-lahat. Ang laking saya ng welder, sabi niya, ay salamat na correct ko ang aking mali. So, tukma na lahat ang sukat sa drawing at sa aktual. Kaya ganun din po sa buhay po natin. Hindi pwede na wala tayong guide. Kasi ang guide na sadyang ginawa ng Diyos sa buhay natin, sinulat niya yan. Ito na yung Biblia. Para sa ganun, ma-check natin ang ating buhay. At kung sakaling nasumpungan natin, nagkamali tayo, dapat willing tayong umamin. At willing tayong mag-change sa ating pagkakamali. At tuwirin po natin para pag i-check na natin yung ating gawa sa kasulatan o sa banal na salita ng Diyos na siyang pinaka-guide ng ating buhay. Masaya tayo dahil tukma at tama ang ating gawa sa kanyang guidance. Ano pala ang ating patutunguhan pag tayo ay nagpa-guide, pag tayo ay nagpa-correct? Sinabi dito, afterward, receive me to glory. Anong afterward? Ilang saglit lang, matapos yung buhay natin sa mundo, tatanggapin tayo sa kanyang kaluwalhatian, sa kanyang kaharian. At dito rin sa lupa, ilang saglit lang, pagpalain tayo ng Diyos na ang ating buhay ay hindi maging kawawa, kundi tayo ay magiging glorious, victorious, blessed. Praise the Lord. Ganun ka-importante na magpag-guide tayo. So anong nangyari? Nung nagawa yung isang buong truss, madali na lang yung kasunod kasi meron ng pattern, meron ng example. So ganun din ang buhay ng tao. Hindi mahirap pasundin ang tao sa tamang direksyon pag meron tayong pattern. Sino ba yung pattern natin? Di ba si Jesus Christ? Leaving us an example that we should follow His steps. Who did no sin? When he was reviled, he reviled not again. When he suffered, he threatened not, nor was guile found in his mouth, but committed himself unto him that judgeth righteously. Ngayon sa ibang mga tao, paano natin sila mapasunod kay Jesus Christ? Gawin nating ihimplo ang ating buhay. Gawin nating example ang ating buhay. Tularan natin si Jesucristo. Para kung sino yung makakakita sa atin. Kasi wala na si Jesucristo sa physical. Tayo na ang tatayo bilang ihimplo nila. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, let your light so shine before men, that they may see your good works and follow your good works.
and they glorify God. Bakit? Because they are following God through you. Kaya, napaka-importante po. Alam mo, itong mundong ito, napakadilim. Kung walang liwanag, sigurado, mahuhulog tayo sa nagkaiba-ibang pagkakasala, pagkakamali, karumihan. Subalit, ang Diyos ang magbibigay sa atin ng counsel, ang siyang maging ilaw ng ating buhay dito sa mundong madilim. Kagabi, kagabi meron tayong service sa labas, funeral service. Pastor RJ meron ding funeral service. Nag-overtime yung ating mga workers na nag-volunteer na ating mga kapatiran, mostly the pastors and members. Hindi sila pwede gagawa doon walang light. Mabuti na lang meron tayong solar lights na kahit walang nakakabit na kuryente, maiilawan pa rin sila. Ganon ang buhay natin sa madilim na mundong ito. Pag wala tayong liwanag galing sa langit, hindi tayo makakagawa ng mabuti na merong kasakdalan. Basahin natin ang Psalm 16 verse 7. Praise the Lord. I will bless the Lord who has given me counsel. My reins also instruct me in the night seasons. Yan, in the night seasons. Gumagamit tayo ng ilaw, lalo't na sa gabi. Night seasons kung tawagin. I will bless the Lord who hath given me counsel. Counsel. Yung kanyang mga payo, yung kanyang banal na salita, yung kanyang matatawag nating mensahe na laging ating natutunghayan sa banal na salita ng Diyos. Dahil dito inilagay ng Diyos, inilatag ng Diyos what is good and what is evil, what is to love and what is to hate, what is the way going to death and going to life. Lahat nilatag yan ng Diyos. Hindi yan tinago ng ating Panginoong Diyos para wala nang makablame sa Diyos. Yung mga bagay-bagay na hindi naintindihan ng mga tao, maiintindihan mo talaga. Yung mga bagay-bagay na hindi mo dating nakikita, makikita mo talaga. Para wala na tayong excuse. Kaya, ganun kaimportante yung counsel, yung banal na salita ng Diyos na mag-guide sa atin, mag-i-instruct sa atin in the night seasons. Ngayon, anong ang tanong nito? Kung nagmatigasan yung welder natin dahil sa kanyang garbo, dahil sa kanyang pride, hindi pwede ako magkamali. It must be the engineer nagkamali. Tinloy niya yung kanyang sariling pamamaraan. Ngayon, na-welding na lahat yan. Naikabit na tabingi. Yung pala, mali yung unang gawa ng kanyang pagsukat. Mabuti na lang yung welder, humble, meek. Hindi mahiya mag-angkin ng pagkakamali. Hindi mahiya mag-angkin ng kanyang mga lapses. Inangkin niya at binago niya. Pinutol niya yung sobra. Di naging tama siya. So sino ang ituturuan ng Diyos para tayo maging perfect? Para tayo makapasok sa kanyang kaluwalhatian? Yung marunong magpakumbaba. Yung marunong mag-angkin sa pagkakasala. Yung marunong umamin at marunong ding tumalikod sa kasamaan at sumunod sa tama. Basahin natin yan. Psalms 25 verse 9. Praise the Lord. The meek will He guide in judgment, and the meek will He teach His way. Yan, meek. Anong meek? Mapagpakumbaba. Marunong umamin. Marunong magbago sa kanyang mali para maging tama. So, nung naging tama na lahat, di tingnan mo, ang ganda tingnan ng trust. Perfect. Kung anong yung sukat doon sa dulo hanggang sa pinakahuli. Pag itinayo yan, ang ganda tingnan. Bakit? Pag pangit tingnan, mali yan.
Pag maganda tingnan, perfect. Dahil may guide tayo sa salita ng Diyos. God will make us beautiful and handsome by the word of God. Praise the Lord. God will perfect us the things which concerneth us. Bakit ang Davao City, maraming takot dito magawa ng criminality? Bakit ang Davao City, takot ang mga driver dito magpaharurot ng malakas? Dahil meron tayong mga CCTVs na nakakabit sa mga lansangan. At yung mga CCTVs na yan, hindi lang yan nilagay ng government dyan, basta lang nilagay nila na walang nagmaman, walang nag-ooperate. Doon sa pinaka 911 natin, nandoon yung central office ng mga CCTVs. May mga tao na sinwilduhan talaga ng gobyerno natin para magmanman sa nakikita sa CCTV sa Davao City. Nag-guide kahit paman ang mga pulis anong dapat gawin nila para mahuli nila yung mga criminals. Ganon din sa buhay natin. Meron ding heavenly CCTV. Ano ba yung CCTV? Parang mata na nakakakita sa lahat. So tayo, ang nag-guide sa atin, yung CCTV o yung mata sa langit, mata ng Diyos. Kaya kaya niya tayong bigyan ng counsel anong dapat gawin kasi siya yung nakakakita. Kaya we are being guided by the eyes of God. Praise the Lord. It is more than CCTV. It is more than any spy camera. Kasi madilim maliwanag, pareho maliwanag sa harapan ng Diyos. Kaya niya tayong i-guide lagi. Nire-remind niya tayo pag nagkakalimot. Tinutuwid tayo pag tayo'y nababaluktot. Kaya importante sa buhay natin, be meek, be lowly, magpakumbaba ka. Kasi ang nagbabantay sa atin, nasa langit. Daily yan nagmamasid sa atin. Walang tulugan. Hindi yan natutulog. Basahin natin. Psalms 32 verse 8. Praise the Lord. I will instruct thee and teach thee in the way which thou shalt go. I will guide thee with mine eye. Yan. Nung nag-drive ako sa Canada, hindi ako gagamit ng GPS or Google Map. Wala ka doon. Kasi ang mga porma ng mga karsada doon, kanto, crossing, junctions, halos pare-pareho ang hugis. Halos pare-pareho ang porma. Kasi sa lawak pa naman ng area ng Canada, kaya nilang mag-design ng overpass, flyover, kung ano-ano dyan na halos pareha. Kaya hindi mo alam saan ka na. Kailangan mo ng GPS. Ano yung GPS? Ano ba meaning ng GPS? Global Positioning System. Something like that. Praise the Lord. So yung position ng iyong biyahe, ipoproject niya yan sa screen. We need that. Si Brother Bernard, ang tagal na niyan sa Canada. Hindi maiwasan, maggamit pa rin siya ng GPS. Kasi minsan meron siyang pupuntahan na hindi niya laging pinupuntahan. Ganon, we need GPS from heaven to guide us. Para hindi tayo mawala. Praise the Lord. Minsan, hinatid ko si Pebby sa trabaho niya. Gumamit ako ng offline map. Nag-loading ngayon. Imbis na maglabas na kami sa ramp para doon ang aming destinasyon, hindi nag-project kasi nag-loading eh. Pagbalik ngayon sa system, wala na, lumampas na kami. Nawala talaga kami. Sabi ng aking misis, Dad,
exit muna tayo. Baka mapalayo tayo, baka makarating tayo ng Vancouver nito o kaya British Columbia. Nag-exit kami. Mahirap maputol yung ating communication. Mawawala talaga tayo. Praise the Lord. Kaya kailangan talaga natin naka-on lagi yung ating prayer. Kaya nga the Bible says, pray without ceasing. Huwag mong putulin ang iyong prayer sa Diyos. Para yung guide natin dito sa lupa na hindi tayo mawawala, lagi tayong guided ng Diyos. Kaya sa mata ng Diyos, GPS mula sa langit, He can give us. Alam mo doon, napansin ko, yung Google Map doon, iba dito kaysa doon. Pareho lang good application, Google Map. Kaso yung Google Map doon, lahat dyan sa mapa, ini-indicate. Pag meron traffic light, nakalagay yung traffic light. Pag merong gas station, pag merong kainan, lahat naka-indicate lahat yan. Pangalan, kung Jollibee yan, kung McDo yan, lahat. Dito, wala yan. Mapa lang siya na hindi pa gaanong high-tech. Ang Diyos makapagbibigay sa atin ng kumplitong detalye. Praise the Lord. Para hindi tayo mawala. Para sa ganun. At ang guidance ng Diyos sa buhay natin, gagawin niya ito hanggang kamatayan natin. Kasi ang pinakamatinding maligaw ka, yung mamatay ka tapos naligaw ka, hindi ka na makabalik sa tamang direksyon. Pag naligaw ka sa kamatayan mo, mahatulan ka na sa ikakapahamak mo. Wala ka sa tamang direksyon Forever ka na dyan. Kaya hanggang kamatayan natin, kailangan hindi tayo mawala. Kailangan may guide tayo. Yung GPS natin sa langit, through prayer. At huwag nating dungisan yung ating sarili. Minsan, may dead spot kung tawagin. Kapag sinabing dead spot, walang signal. Pag sinabing walang signal, hindi ka makakasagap ng message sa GPS. Sa buhay natin, iwasan natin yung dead spot na yan. Ano ang magiging sanhi ng dead spot? Minsan, ang sanhi ng dead spot, natatabunan ng bundok. Kaya nga minsan, pag mag-travel ka sa sigsag, bundok, mawala-wala yung pag magtawag ka. Oy, bakit choppy ka? Ay, sorry, nagbabiyahe kami, nandito kami sa bundok, kaya natatabunan yung signal. Sa buhay natin, huwag tayong gagawa ng kasamaan. Kasi yan ang magpuputol ng signal sa langit. Hindi na pasa ng Diyos yung direksyon na dapat nating matanggap. Kaya nga, fear God. Praise the Lord. You must have the pure heart. You must have the pure mind para walang hadlang, walang balakid sa signal galing sa langit. You always receive hanggang mamatay ka. Ang pinaka-importante, guided ka hanggang sa kamatayan mo. Hindi ka nawala. At dyan ka na forever sa kamay ng Diyos. Basahin natin yan. Psalms 48:14. Praise the Lord. For this, God is our God, forever and ever. He will be our guide even unto death. You see? Guide. Minsan ang GPS sa sanglibutang ito magkakamali pa. Naalala niyo na nag-order tayo ng tubo? Tapos yung bodega nila napakalayo, nasa Malagamot. Sabi ko sa secretary doon, ma'am, bigyan mo ako ng complete name and address ng inyong bodega. Binigay sa akin. Ginanon ko kagad sa Google Map. Pak, nag-reflect na. 31 kilometers from our area, from this place. Pag malapit na ako doon, niligaw ako ng GPS. Pinarating niya ako sa maraming bahay na mga dikit-dikit. Sabi ko, wala namang bodega dito. May tinuturo, sinundan ko, dead end na. Yung pala, pinalampas ako ng GPS. Nadaanan ko na pala yung location. Kung magkakamali man ang GPS, maybe it is not updated already. Ang Diyos hindi nagkakamali. Praise the Lord. Kaya masarap ang Diyos na mag-guide sa atin kahit ang lifespan natin, hindi magkakamali ang Diyos. Hanggang sa kamatayan natin, kaya niya tayong ihatid sa wastong daan. Ganon ang
kagandahan. Pag tayo ay nag-guide ng wasto hanggang sa kamatayan natin, ligtas tayo sa libingan ng ating kaluluwa na ang impyerno. Tatanggapin tayo ng Diyos doon sa hinanda niya na maluwalhating buhay na wala ng katapusan. Basahin natin. Psalms 49:15. Praise the Lord. But God will redeem my soul from the power of the grave, for He shall receive me. Yan. Kukunin ka niya from the power of the grave. Not only the grave dyan sa sementeryo para sa physical body mo, but the grave of your soul, which is the hell, which is eternal fire. Liligtasin ka niyan. Then ang pinaka-opposite ng hell, tanggapin ka sa langit. And He shall receive me. Praise the Lord. Tatanggapin ka doon sa kaluwalhatian na walang katapusan. Ano ang kaibahan ng pagpunta ni Jesus Christ dito nung siya'y nagpakatawang tao at sa second coming ni Lord Jesus Christ dyan sa clouds? Ang kaibahan, ang first coming niya dito, nagpakatawang tao siya to save sinners. Magsisi, I came not for the righteous, Jesus said, for the sinners to repentance. I did not come to judge but to save. Mabuti. Yun ang purpose niya. Kaya naka-avail tayo sa privilege na yan. Praise the Lord. Hindi natin pinalagpas yung pagkakataon. Pero sa second coming ni Jesus Christ dyan sa clouds, it is not for the sinners anymore, but it is for the faithful ones. Kung patay ka, i-resurrect ka. Kung buhay ka, you will be caught up into the air, into the sky. Yun ang purpose niya. Yung second stage sa kanyang second coming, He will land where He ascended. He will reign for 1,000 years. And after that, so on and so forth, nandyan na. Hahatulan na niya ang lahat. Kaya sa buhay natin, napaka-importante. Huwag nating kalimutan, babalik si Jesus. Dapat masumpungan tayong faithful. Buhay man tayo, patay, madatnan niya. Dadalhin tayo kung saan siya naroroon. Basahin natin. John 14 verse 3. Praise the Lord. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there you may be also. Yan, babalik siya uli, not for the sinners, but for the faithful ones, para tanggapin niya sila. Kung saan man siya, naroroon din sila. Praise the Lord. Tapos, anong mangyari, Pastor, sa earthly house na ito? Don't be problematic about that. Ayaw pagka-problema na kining ato ang earthly house. Ilisda na sa Ginoo, sa dili na madunot. Basahin natin yan. 2 Corinthians 5:1. Praise the Lord. For we know that if our earthly house of this tabernacle were dissolved, we have a building of God, an house not made with hands, eternal in the heavens. Yan. Praise the Lord. Kaya ganun ka-importante yung counsel ng Diyos na mag-guide sa atin. Huwag natin hayaan ito makalampas na hindi natin sundin at gawin. Perfect yung guidance ng Diyos. The law of the Lord is perfect. Kaya napakasarap ng counsel ng ating Panginoong Diyos. Kaya itong earthly house na ito, which is the tabernacle, are dissolved. Were dissolved. Masisira. Ano na kayang hitsura ni Pastor Samuel Gabre kung hukayin natin yung libing? Wala na. Bungo na. Ano kayang hitsura ni Mami Algabre? Ganon na rin. Ano kayang hitsura ng lahat ng mga kapatiran natin na who were already dead for more than 10 years? Pag hinukay natin yan, that earthly house dissolved already. But nevertheless, ganun pa man, we have a house made not by hands, but eternal in heavens.
Praise the Lord. Papalitan ito ng eternal life. Basahin natin 1 Peter 1:4 hanggang 5. Praise the Lord. To an inheritance incorruptible and undefiled, and that fadeth not away, reserved in heaven for you, who are kept by the power of God through faith unto salvation, ready to be revealed in the last time. Yan, nakahanda na yan. Ready na yan, prepared na yan. Para ihayag niya sa huling panahon. Kaya maganda mag-invest doon sa langit. Kasi hindi yan mananakaw at hindi yan makakancel. Dito sa Davao, mayroong nag-invest sa CAP, education plan. Bumagsak ang CAP. Nag-declare ng bankruptcy. Hanggang ngayon, yung mga nagbayad sa kanila ng full para ma-avail nila yung mga insurance na yan, marami sa kanilang hindi nabigyan. Pero ang Diyos, iba. Pag meron siyang hinanda sa iyo, ready to be revealed at the last time, tatanggapin mo yan. That will not be canceled. Hindi makakancel yan. Basta magpag-guide ka lang sa Diyos until death. Praise the Lord. Siguraduhin mo lang na hindi mabura yung pangalan mo. Siguraduhin mo lang hindi ka maligaw hanggang sa iyong kamatayan. God already provided GPS from heaven. God already given His counsel to guide us in the night seasons. Kaya ingatan natin ng husto ang mga bagay na yan. Now, hindi lamang eternal blessings ang ibibigay ng Diyos sa atin pag magpag-guide tayo ng counsel, kahit sa buhay natin sa mundong ito. Hindi tayo magiging yagit. Hindi tayo magiging forsaken. Kaya nga, sabi nga ni David, since I was young and now I am old, I never seen a righteous man begging bread. So, ibig sabihin yan, hindi tayo magiging forsaken kahit dito sa buhay na ito. God will make us glorious and blessedness. Praise the Lord. Last verse, Psalms 84:11. Praise the Lord. For the Lord God is a sun and shield. The Lord will give grace and glory. No good thing will He withhold from them that walk uprightly. Yes, walang mabubuting bagay na ipipigil niya at hindi niya i-release sa mga lumalakad ng matuwid. He is the sun and the shield. Siya yung araw natin at siya yung payong natin. Hindi tayo magkakasakit. He will be our sun, at the same time, He will be our shield. Praise the Lord. To shield any harmful matters. Kaya, to God be the glory. Pasalamat tayo sa Diyos. Thou shalt guide me with thy counsel. Afterward, receive me to glory, both eternal and temporal. Both up in heaven and as well as here on earth. God will make us glorious. Hindi niya tayo hahayaan. Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat. Let